Happy New Year sa lahat at happy to share you ang aking version sa paggawa ng Choco Biko. At sabi nila na the best daw ang biko na ihanda sa pagsapit ng bagong taon. Bakit? Kasi they believe they will strengthen family ties, yung buong buo talaga ang pamilya at family bonding. Kaya narito ang aking version at sana ay magustuhan ninyo ang Chocolate Biko for today. Hindi lang siya simpleng biko, kundi dagdagan natin ng parang sasabihin nating upgrade tayo today sa ating paggawa ng biko. So this time, ay gusto kong i-share sa inyo ang Choco Biko or Chocolate Biko. Of course, una sa lahat ay ihanda natin ang ating 2 cups na malagkit or yung ating glutinous rice at huhugasan of course para malinis na malinis at yummy. And this time, 2 cups na malagkit yung gagamitin natin and then 2 cups din na water ang ilagay natin para sa pagluluto natin ng ating malagkit na ito yung ating biko later. So ayan, medium heat yung gamit ko dito sa pagluluto ng ating malagkit na 2 cups na glutinous rice or malagkit at saka 2 cups na tubig. 2 cups. Yun yung nakasanayan ko. And then after nyan, some minutes, yung medium heat lang siya ay lutong-luto na ang ating malagkit. O diba? Ang measurement ko. And then next sa ating mga ingredient ay wala kasing fresh na cocoa milk dito or yung gata, kaya gamit ko yung nasa can. So, ito yun siya, 1 can na cocoa milk and then ito yung ating brown sugar. Sa ating brown sugar ay 1 cup na brown sugar and then 4 tablespoon na cocoa powder. So, ayan. First natin gawin ay yung ating latik. So, ilagay natin yung ating 1 can lang na gata or yung cocoa milk na nasa can. So, ayan, i-press lang natin and then after niyan ay ilagay na natin ang ating 1 cup na brown sugar. Mas maganda yung brown sugar kaysa puti na gagamitin natin sa ating biko na Choco Biko. And then it's time na ilagay na natin ang ating 4 tablespoon na cocoa powder or yung cocoa powder. So, ayan. Tapos, i-mix natin yan siya hanggang sa smooth na yung ating mixture na combination ng ating gata na nasa can and then ang ating 1 cup sugar, brown sugar, and then 4 tablespoon na cocoa powder. Pwede din yung sa atin sa Bisaya or sa taga-Tableya, pwede din yun siya. So, magdagdag na lang kayo ng sugar. Para sa akin, hindi ko gusto mo super matamis kasi matamis na yung 1 cup. Pakuluin natin ng pakuluin pero once again, medium heat lang yung gagamitin. Di ko alam kung ano ang itsura kung yung nasa high heat yung gagamitin natin pero yung sa akin na medium heat ay maganda ang style ng pag-caramelize. Antayin talaga natin na mag-caramelize siya ng bonggang-bongga. Hindi yung medyo hindi siya masyadong sticky. Mas okay yung sticky ang dating. And after niyan, ito okay na talaga ito at sticky at caramelize na talaga. This time ay kukuha tayo ng kutsara. And then, 4 tablespoon na yung caramelize na ginawa natin ay magkukuha tayo ng 4 tablespoon para yun siya ang ating ilagay mamaya na toppings sa ating Choco Biko. Ay, ang sarap! Choco na choco. After na makakuha tayo ay is-set aside na natin yung ating nakuha na 4 tablespoon na choco and then is-set aside din natin at medyo palamigin ng konti, hindi naman malamig, palamigin lang ng konti ang ating latik or yung caramelized na talaga and then ilagay na natin yung ating naluto na glutinous rice or yung ating malagkit. Ilagay natin yan siya, lahat-lahat. And then, mamaya ay i-mix natin ng bonggang-bongga, o diba? Empty na empty yung ating lutuan. And then, lahat ay nailagay na natin sa ating caramelize. Pero this time ay set aside ko siya at wala siyang apoy. So, mas okay siya na i-mix para hindi masunog. So, ayan. O, diba? Ang sarap talaga. First time ako na nakaluto ng ganito pero ang bonggang-bongga. I-mix lang talaga yung ating caramelized na sugar,
1 cup sugar, 4 tablespoon cocoa powder, and 1 can coconut milk. Hanggang sa ma-mix na talaga sa ating malagkit. O ayan, after nyan, na mix na talaga siya, at wala na tayong makitang puti sa ating malagkit, ay it's time na ilagay natin siya sa ating plato or Tupperware or kung anong form kayo meron dyan. So, sa akin, nilagay ko siya sa square na lalagyan and then i-form natin siya. After na nalagay na natin siya sa ating bowl or kahit anong form dyan, ay it's time na yung naset aside natin kanina na 4 tablespoon na caramelized na cocoa powder, na 1 can coconut milk, and then yung 1 cup sugar, ay it's time na ilagay natin siya sa taas, yung toppings natin. So ayan, napakadali lang gawin at super delicious talaga. As hindi talaga kayo magsisisi. Ang sarap at paibahin talaga natin ang ating biko, yung choco na biko. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating video for today na choco biko. As in, yummy talaga. If you like this video, please don't forget to like, share, at subscribe sa aming channel. Thank you and God bless us all.